Chairman ng Federation of Free Farmers, dati rin pong Agriculture Secretary si Leonardo Montemayor sa naging SONA po kahapon ng Presidente. Sir, maganda umaga po. Good morning din, Ted. At good morning, DJ Chatcha. Opo, salamat. At sa lahat po ng sumusubaybay sa program natin. Salamat po sa panahon. Secretary, sa pangkalahatan po, ano po ang inyong reaksyon sa naging SONA po ng Presidente? Unang-una, Ted, in relation dun sa, siyempre, sa sektor ko, yung agriculture and fisheries, in general, positive po ang aking response. Kung susukatin po natin yung panahon na iniukol ng Pangulo sa mga paksa patungkol sa agriculture, siguro mga mga 10% ng kabuoang talumpati na tumagal po ng mga 1 oras 20 minuto. So mahigit po ng 10 minuto po ay naukol po sa agriculture. At inumpisan po niya ang kanyang speech precisely on agriculture also. Ngayon, in terms of the, kumbaga, yung posture na ipinamalas niya, kung ikukumpara ko sa boxing, Ted, parang sa English, he came out smoking di ba? Ang dating niya kasi napakaseryoso at palaban, at ang issue na gusto niyang harapin ng todo ay yung issue po ng mataas na presyo ng mga pagkain, lalo na po yung bigas. So inamin po niya na kahit na napaka mataas ang ating GDP kumpara sa ibang bansa na sa paligid natin, walang kabuluhan yan sa pangkaraniwang mamamayan kung ang sikmura po nila ay gutom. Opo. So sabi niya, kailangan talaga harapin itong problema ng high food prices. Pero at the same time, nagustuhan ko po yung punto niya na sasagutin natin ang problema ng high food prices, especially ng bigas, sa pamamagitan ng pagdiin ng lokal na produksyon. So maganda po yung intro, Ted. Opo. Intro. At least ang po siya. Okay. Opo. Pero nung tumagal, napansin ko rin na kulang ng specifics yung May sinabi siya na, nagbibigay siya ng maraming mga similya ng isda, mga mga libreng binhi, at iba pang mga ayuda, asikasuhin yung supply chain, mula po sa pagtatanim hanggang sa makarating yung produkto sa ating mga consumer. Pero ang hinahanap ko ay paano ito mangyayari sa pamamagitan halimbawa ng pagdagdag sa tamang halaga sa budget halimbawa ng Department of Agriculture at saka ng Department of Agrarian Reform. So kulang po ng detalye tungkol doon. At isa rin napansin ko, Ted, so sa isang banda, maganda yung sinabi niya na harapin natin ang problema ng mataas na halaga ng bilihin. Ang sagot dyan, palalakasin natin ang lokal na produksyon ng ating mga magsasaka. Pero sa kapilang dako naman, binanggit din niya yung yung may mga emergency measures siyang isinagawa. Halimbawa, last year, nagpataw ang ating Pangulo ng price ceiling, di ba, sa bigas. May hangganan po yung presyo po ng bigas noon sa retail level. Tapos, bukod pa dyan, sinabi niya na yung mababang mga taripa o buwis sa inaangkat na bigas at ibang mga produkto ay pinalawig niya, in-extend niya hanggang sa katapusan ng taon, referring to 2024. So hanggang 2024 daw, pero bakit hindi niya nabanggit yung Executive Order number 62? Kakalabas lang yan noong June 20, na bukod sa pinalawig niya itong low tariff rates, by the way, Ted, kung maalala mo, imbis na up to year end, hanggang katapusan po ng year 2028. Yes, sir. Lagpas pa po ng kanyang term on June 30, 2028. At saka ang masakit sa amin, lalo na sa rice sector, yung pong dating 35% na mababang taripa na sa bigas, binaba pa lalo ng 15%. So on the one hand, sabi ng ating Pangulo, I will encourage more production. We will give more support to our farmers.
But on the other hand, yung EO62, ang kanyang mensahe ay, oy, mga importer, magpasok kayo ng napakaraming mga bigas para ma-address namin yung presyo po ng halaga ng bigas. So, this year alone, di ba, ang projection ng the US Department of Agriculture, we will be importing mga 4.7 million metric tons, 1 million tons more compared doon sa ating inangkat sa 2023. So, alin ba sa dalawa? Local production ba or emergency measure na ngayon po ay hanggang katapusan ng 2028 na maximum importation? Doon po ang nakikita kong parang tension or in some respect parang contradiction doon po sa naging mensahe ng ating Pangulo. Opo. So, yung nga din pong inaabangan ko na inyo pong magiging bahagi ng inyo pong assessment this morning, itong aspetong ito, para bagang ano ba ang medyo mahinaho na salita dito? Parang half-truth. kasi po sabi ho dito ng Presidente, because of compelling emergency reasons such as illegal price manipulations by hoarders, we were constrained to temporarily implement mandated price ceilings on rice. Period. We also extended the reduced tariff rates to facilitate the importation of rice, corn, and pork until the end of this year. Tinitiyak ko sa ating mga magsasaka at sa buong sektor ng agrikultura na ang mga ito'y pawang pangkagipitang solusyon lamang, kumbaga temporary. So, Yes. ang hindi ko lang maisip din po nung akin tanong na pakinggan ka, Leonie, ano to, hindi ba alam ng Presidente yung executive order niya na hanggang 2028 pa yung pagbababa ng taripa sa imported rice? Yeah, tama ka, Katet. Imposible na hindi niya alam yun. In fact, yung sinabi niya na temporary extension ng lower tariff sa bigas hanggang sa katapusan ng 2024, mukhang he was referring to EO50. Yun po yung EO na umiiral before nag-issue po ang Pangulo natin ng EO62 last June 2024. Na hindi lang po hanggang katapusan ng kasalukuyang taon ang effectivity niyan, kung hindi all the way to the end of 2028. Hindi na po emergency measure yan o temporary measure. Mukhang permanent hanggang sa katapusan ng kanyang termino. So yun po ang nakita kong parang napapaloob na, shall we say, parang contradiction doon sa sinasabing we will emphasize yung pong local production by giving more support to the farmers. But at the same time, kayo, open importation tayo, magpagpasok kayo ng maximum importation. So, ang malaking tanong sa amin, paano kaya si Mang Juan nagtatanim na ngayon kasi nagkumpisa na po yung tag-ulan. Totoo naman, nagbibigay po ng libreng pataba, may libreng binhi, may tulong sa makinarya, pati sa patubig sa ating mga magsasaka. Pero iniisip ni Mang Juan, naku, pagdating ng anihan sa bandang Setyembre, Oktubre, magsisidatingan ng todo itong mga imported rice na napakababa ngayon ang buwis na babayaran ng importer. Susugalin ko ba itong hirap ko sa meron namang libreng mga ayuda na ang magiging ko pag-asa pagdating ng anihan, hindi babagsak ang presyo ng aking palay. Opo. Gawa ng napakalaking importasyon. So kung hindi ko lang alam Kated, sa ibang mga kababayan natin, kung kayo po ay nasa kamay ng ating mga magsasaka, kayo ba ay susugal at ipagpapatuloy po yung inyong pagsasaka? O medyo magdadalawang isip muna tayo at siguro hindi po todo ang ating pagkilos sa pagbubungkal, gawa nga ng there is a big element of uncertainty. Opo. Especially with respect sa magiging presyo po ng palay pagdating po ng anihan. Opo. Nabanggit nyo palay, kahapon din inaabangan malamang ng sektor ninyo, ng inyong lingkod, yung pondo ng NFA
para nga sa pagbili ng maraming palay. Mukhang hindi po nababanggit yung kasi malaking bagay po ito eh. Ito hong usapin po sa presyuhan din ng palay kasi kapag bumagsak ang bili dahil nga sa kompetensya mo yung imported rice, pag bumagsak ang bili ng palay, malaking lugi sa inyong sektor ito, Leonie. So tama ka, Kate. Dapat merong kasabay sana sa sinabi ng ating Pangulo na at the same time, he will also make sure na madadagdagan ng gusto yung pamimili ng palay ng NFA sa ating pong mga magsasaka para somehow ma-reduce yung masamang epekto po ng malaking importasyon in terms of yung presyo po. Di ba hindi naman Tama po kayo. Kasi kung ngayon po nagbibigay ng subsidiya sa kadiwa ang gobyerno para mapababa mo sa 29 ang presyo ng bigas, hindi ba kung ganoon din lang, di magbigay ka na ng subsidiya sa palay, lakihan mo ng subsidy para bumili ang NFA nung presyo ng palay na may kinikita naman yung farmer. Opo, at saka konektado rin dyan, Kated, yung kwan. I wonder kung bakit hindi niya nabanggit yung kwan. Amendment sa rice tariffication law. Yes, sir. Kasi yung mga panukala dyan, among others, magbibigay pa ng mas malaking poder either sa NFA o sa Department of Agriculture na makialam sa industriya ng bigas para at the very least mabalanse po yung tulong ng pamalaan sa ating mga magsasaka at maging sa ating mga consumer. Wala po, hindi po nabanggit. Although alam ko, priority bill yan, na-aprobado na po ng LEDA, yung Legislative Executive Development Advisory Council. Hindi po niya nabanggit yan. At saka, another na hindi nabanggit yung kwan, yung dapat although dapat malapit nang mapirma matapos yan yung Anti-Agricultural Smuggling Bill na nakabinbin na sa last stages ng legislative process. Sana nabanggit niya. Total, nasabi naman ni Presidente na nakapag-intercept daw ang pamalan natin or nahinto yung mga tangkang mag-smuggle ng agricultural products worth 2.7 billion pesos. Pero sa akin medyo maliit nga yung 2.7 billion. At ang mas mahalaga talaga yung yung mismong batas, patakaran at yung mga parusa na ipapataw sa mga smuggler. Sa pamagitan po nung pag-aproba ng Anti-Agricultural Smuggling Act. Opo. At nawala na po sa radar yung National Land Use Act policy para mapigilan po ang conversion ng rice field to commercial or industrial purposes. Wala. That's right, Ted. Very important yun Kasi unang-una, nabanggit ng Presidente na priority bill niya yan nung pang-unang SONA. Yes. 2022. At nabanggit ng Presidente na gusto niyang magkaroon ng bagong kagawaran, departamento ng water resources. But I think hindi pwedeng pag-usapan yung water resources policy lamang na hindi mo at tatalakayin muna yung overall land and water use policy Di ba? Kasi hindi mo pwedeng ihiwalay yung water use policy tsaka water resources policy doon sa issue po ng lupa. So dapat the two should at least go hand in hand. So I thought hindi na ako nagtataka bakit nakalimutan na po yung land use policy or act. Sige po, well, sabi nga ho namin, tayo po naman nakikinig lang at kung di mo nga kabisado itong mga usapin na ito, tatanggapin mo ito hook, line, and sinker. Pero sa tulad ho ninyo, meron kayong general assessment pero sa bandang dulo, yung sa mga detalye, doon nagkakatalo. Sa ngayon po, ano po ang inyong advokasya sa kasi po ngayon panibagong budget na naman for DA. Ito po yung napaka-importanteng bagay. Paano po ito, Leonie, ang inyong pong pagbabantay sa usapin na ito na masiguro po na itong, sabi ko ni Presidente, dapat daw every single centavo ang paggasta po ay tama malamang ang pinaka-important rito, Kated, ma-maintain namin yung communication lines namin at yung pag-uugnayan
lalong-lalo na sa pamagitan ng Department of Agriculture kay Secretary Chu Laurel. Ang kagandahan naman ngayon sa nakikita namin, madali pong malapitan si Secretary Laurel at palay ko madali siyang makaunawa sa mga problema sa sektor. So I think that's a very good development. So after this SONA, I'm sure ang presidente magsasapit na kanyang budget proposal para sa susunod na taon. So makikita natin doon yung mga detalye noon. At handa kaming makipagtulungan kanila Secretary Laurel at saka yung ibang mga government departments para himayin ang nilalaman nito. Yung mga nakikita namin siguro pwede pang ma-improve sana kung pwede, magmumungkay po kami. And of course, pagdating sa mga implementasyon mismo, doon po magkakaroon po ng malaking intervention kami. Wala naman pong problema sa madaling malapitan di ba? Kasi maaring madaling lapitan, ang siste lang, nalapitan mo nga, wala namang ginawa. I mean, ito example. Siyempre, access is only part of the di ba? Yes, the work. Okay. Tama po kayo. I'll give you one example. Ito you can check it out sa inyo pong staff ngayon para lang natin maintindihan kung gaano kasinsero ang gobyerno sa usapin po ng mga proyektong pambayan. Halimbawa, sa program appropriations, ito po yung dati-rati po, 200 milyon lang ito Kaya nga po ngayon may pending case sa Supreme Court ito, naging 731. Ang listahan nito naging 81. Dito from 8 naging gaano kahaba ito. Naging sa ngayon po naging 51. Sir, ito dito baka hindi niyo alam. Sa ilalim po ng program appropriations, meaning wala pa itong pera. Ito malaki po ito, no? Construction, repair of NFA warehouse facilities and purchase of drying equipment. This is 5 billion pesos. Nakita po ninyo kung gaano kalaking pera ito para po sa pag-iimbak ng palay at yung drying equipment para po sa mga farmers. Digital Agriculture Project. Malaking bagay din po ito, di ho ba? Para po matulungan ng mga magsasaka. Pati na po sa usapin po ng mga pagre-record natin, di ba, sa ating pong agrikultura. 1 billion 50 million po ang pondo pero wala pang pera. Cold storage expansion, agriculture and mariculture expansion and invigoration project. Ito po 500 million. Fisheries infrastructure development program 500 million. And ito mahaba sa listahan ang mga para sa agrikultura ng unprogrammed. Ito yung sinasabi nga ng iba na mayroon po dito na napaka-importante pero lumalabas na hindi priority kasi wala kang pondong pagkukunan Secretary? Tumpak yung sinabi mo, Kated, no? The fact na nasa unprogrammed fund section yan, ibig sabihin hindi pa nakakatsak ang sektor ng agrikultura, ang ating mga magsasaka, na lahat ng mga programang ito, dahil maganda naman lahat yan, maisasagawa yan. Dahil kung walang pondo na tiyak, paano natin diba? Matatanggap yan. Ihintayin muna natin kung mayroong sapat na dagdag sa koleksyon ng ating Bureau of Customs sa BIR, bago magkaroon po ng yung pagkakabisa po ng programang yan. Yes sir, yung nga po. Kaya po, page 737 po ito ng ating pong GAA para lang magbigyan kayo ng guidance. Para makasama kayo sa pagbabantay nga na mapondohan ito. Kasi nga, sabi po maging ng mga nag-aral sa budget, may mga wala naman sa listahan isiningit doon. Mga pet projects, yung mga nasa listahan isinantabi. Yung mga importante, ito pati sa pabahay 10 billion sa pabahay program ng NHA, isinantabi rin po ito. So meaning, iba sinasabi sa ginagawa. Yun po ang pananaw dito ng iba ng mga nag-aral po sa pambansang budget ngayon. Well, tama ka, Kated, no? Masarap pakinggan yung mga magagandang mga pangako, siyempre, no? Kumbaga, music to the ears.
Pero, kailangan ipakita sa atin yung pureba talaga na ito is may sasagawa. And number one really is to make sure that these projects are actually funded. Otherwise, parang lang yan, parang empty promises lang yan eh. Opo, opo. O sige po. So dito nga po in parting po Leonie, ano po ang inyong ano po ang inyong closing statement sa naging dating sa inyo ng SONA ng presidente, particular po sa inyong hanay? Well, merong good parts, merong hindi masyadong magandang parte. Pero right now, siguro ang magiging dapat natin focus ay yung yung actual delivery. Okay, kung sasabihin, we will give the proper support to farmers, irrigation, solar, impounding, anti-smuggling, etc. Ang magiging malaking tanong namin ay show us the money and let's make sure the implementation is done properly. Okay. Sige po. Salamat po na marami, Leonie, sa inyo pong panahon na ibinigay po sa ating programa. Thank you, sir. Wala pong alaman. Salamat din po. Apo, thank you. Si former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor at siya po ang chairman ng Federation of Free Farmers. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.